Parang tayo'y nanonood lamang ng pelikula. Parang napanood ko na ito sa sine eh. Kumbaga sa sine kumbaga. Itong kasaysayan o pangyayari sa buhay ni Pastor Quiboloy at saka itong si dating Presidente Duterte. Parang nakikita ko na kasi na iisa lang or mangyayari na naman yung dating nangyari noon. Sa pahayag po ni Harry Roque, parang iisa lamang doon sa naging pahayag din ni Pastor Quiboloy bago siya nagtago. Well, maiksi lang po ito mga kababayan, kaya unahin ko na muna. Yung mga bago dyan at hindi pa nakasubscribe, please pakisubscribe naman yung aking channel. Huwag nyo naman po kalimutang i-like yung video at kung hindi naman kalabisan, pakishare na rin po. Maraming salamat po. Magandang araw po muli mga kababayan. At heto na naman po tayo. Parang history repeat itself. Yan. Matatandaan natin kasi na noong inimbitahan ng Senado si Pastor Quiboloy para sa isang pagdinig, kaugnay ng mga di umano'y reklamo sa kanya, sinabi ni Pastor Quiboloy na hindi siya magpapakita sa Senado. Pero matapang na sinabi niya na haharapin niya kahit sino basta sa tamang korte or kahit anong korte daw, huwag lang po sa Senado. Matapang talaga, Ganyan dapat matapang. Pero nung nasampahan na ng kaso, isinampa na ang kaso sa korte, ayon. Biglang nag-disappear. Kung tawagin nga ng iba, nag-TNT na. Tago ng tago si Pastor Quiboloy. Ayan. Ngayon naman po ay natanggap na ni dating Presidente Duterte yung imbitasyon sa kanya. Ito ay imbitasyon na nanggaling sa Kamara. Para sa ginagawang pagdinig sa mga naganap daw na patayan laban sa kontradroga noong panahon niya. Ito, biglang naglabas si Harry Roque ng pahayag. Sa kanyang post, kapansin-pansin na halos pareho nga doon sa sinabi ni Pastor Quiboloy noon. Kaya kung tutuusin, parang iisa lang talaga ang galawan Hindi rin daw magpapakita or hindi rin daw mag-a-attend si dating Presidente Duterte sa pagdinig. Alam niyo, kapansin-pansin na parehong-pareho ito sa pahayag ni Quiboloy noon sa Senado. Isa lang talaga ang galawan ng dalawa. Ganon din itong si Duterte na hindi siya haharap sa Kamara. At ang sabi ni Roque, handang harapin ni Duterte ang kanyang kaso kung sakaling ito ay isampa sa husgado o sa korte. Tingnan natin. Palagay nyo, ilang porsyento kaya ang garantiya na haharapin ni Duterte ang kanyang kaso kung sakali man? Nako po. May isa pang haharapin si Duterte. Balita ko ay sasampan din siya ng kasong plunder ni Trillanes at kasama pa dito si Senator Bongo. Magkakanda buhol-buhol na mga kaso ni Duterte pag nagkataon. May balak pa namang tumakbo sa pagkasenador sa midterm election sa 2025. Ano kaya mangyayari rito? Alam niyo mga kababayan, yung sinabing tatlong Duterte ay tatakbo sa pagkasenador itong darating na election sa 2025, tingin ko dito ay estratehiya lang itong mga ito para subukan kung maasim pa sila sa politika. Hiramin nga muna natin yung linyahan ni PBBM ni Pangulong Marcos. They're just testing the water. Ayan. Sa akin naman kumbaga sa kape, tetestingin mo muna kung mainit pa. Pag mainit pa, siyempre samantalahin mo para mainitan yung sikmura mo. Pero pag malamig na, baka umasim na ang sikmura mo. O kaya kabagan ka, hindi ba? Ito pang isa. Nako, si dating Senator Leila de Lima ay pananagutin din daw niya si Duterte sa ginawa sa kanya. Kaya ito nga, magiging patong-patong nang haharapin ni Duterte itong mga susunod kung mangyayari man. Palagay niyo mga kababayan at mga ka-explore, kung sakaling may maisampang kaso kay Duterte sa korte, haharapin kaya niya ito? O magtatago na lang kagaya ni Quiboloy? Sige,
Open po ang ating comment section para sa inyong lahat. Sana po ay gawin nating maayos at mag-comment lamang po patungkol sa ating pinag-usapan dito. Maraming salamat po.